Good day, class! We are Group 2 at ito ang aming presentation about peace education. Mayroong dalawang picture na naka-flash sa ating screen. At yung unang picture ay ang peace for me, for us, for everyone, for the planet. Kumbaga, yung peace hindi lang para sa sarili mo or para sa sarili natin, but also for everyone and for universe itself. At yung pangalawang picture, sabi dito, we don't need guns and bombs to bring peace. We need love and compassion. Hindi natin kailangan maging violente to bring peace. Only love, compassion, trust, and respect. You can bring peace. Ito yung sabi ni Mother Teresa. Since nabanggit ko naman kanina yung word na peace, dito natin sisimulan yung ating discussion. Kung ano nga ba yung peace? Sabi dito, peace is a part of differing way of many cultures. Kung sa Tagalog, yung peace ay bahagi ng magkakaibang paraan ng mga kultura. Tulad nga dito sa may Jewish and Christians. Sabi dito, peace be unto you. Sa Muslims naman, Assalamu alaikum. And sa Greek, Irene. Ito yung iba't ibang way ng pagsabi ng peace or yung pagsabi ng word ng peace. Good day, I'm Ella May Benitez, and now let's talk about the meaning of peace education. So let's begin with the term education. Education comes from the Latin word educare, which means to draw or lead out or to nourish. So peace education draws out from people their instincts to live peacefully with others. It is the process of acquiring the values, the knowledge, and developing the attitude, skills, and behaviors to live in harmony with others and with the natural environment. Ito daw ay process of acquiring the values, the knowledge, and developing the attitude, skills, and behaviors para mamuhay tayo ng matiwasay kasama ang ibang tao and with the natural environment. So basically, peace education promotes or teaches the knowledge of skills and attitudes to help people prevent conflict occurring, or resolve conflict peacefully. Tinuturuan tayo or tinutulungan tayo ng peace education para maiwasan natin yung mga gulo, or kung meron mang gulo, ay atin itong mairesolba ng mas matiwasay at mas maayos na hindi ginagamitan ng kahit na anong form ng violence. At pag nangyari yon, we will be able to live harmoniously with others and with the natural environment. Ang peace education din ay tinatawag na transformative education because it seeks changes or it seeks transformation sa mga pangit na pananaw, pangit na pag-uugali, or pangit na behavior ng mga tao na in the first place nagkikreate ng mga violent conflicts or ng gulo sa paligid natin. At para maiwasan yung mga gulo na yun is we need to teach peace education. Ang sabi nga John Paul II, in order to reach peace, teach peace. So, punta naman tayo dito sa meaning of peace. Ang sabi dito, the word peace is mostly used in a narrow sense in absence of war, pero hindi daw dapat ginagamit lang sa absence of war, but in all forms of violence such as conflict, threat to life, social degradation, discrimination, oppression, exploitation, poverty, injustice, and so on. So, ang peace kasi, ang salitang peace is napakamalawak. It is very broad. So, peace occurs in many form. Meron sa economics, sa politics, anti-military, and so on. So, dito naman tayo sa frustration leads people to violence. So, according sa research namin, it is also said that peace cannot be built as long as violent social structures exist in society. Kasi it will lead people to act violently. For example, an unfair system of resource distribution in a society naglilid to sa frustration ng mga tao na makakakuha ng mas konti kesa dun sa iba. So, itong frustration nila maglilid to para
magkaroon ng violence and eventually magkaroon ng conflict or hindi pagkakaunawaan or gulo sa isang komunidad or sa isang society. Ngayon, dumako naman tayo sa 3 sources of peace. This is the basic sources of peace. So, mag-start tayo sa inner peace. Napakasimple lang ng ibig sabihin ng inner peace. Masasabi mo na mayroong inner peace ang isang tao kung nananatili siyang kalmado in the middle of sorrows, yung free from passion, from fear, and anger. Ito yung mga tao na mayroong inner peace. So, sila yung may harmony and peace for oneself, yung hindi nag-overthink and naatake ng anxiety in the middle of nowhere. Those people are said to have achieved inner peace. The second basic resources of peace po is social peace. And just like the inner peace, napakasimple lang din po ng ibig sabihin niya. It is just simply learning to live together. Ito yung pagsasama-sama or pamumuhay ng merong harmony or kapayapaan. Ayun lang po yun. Yung merong respeto sa bawat kapwa or sa bawat isa. Dito naman tayo sa panghuling source of peace, sa peace with nature. Sabi dito, Earth is the home of human civilization or civilization. Symbolically, she is the Mother Earth. Peace with nature implies stopping the violation of her dignity through environmental and ecological degradation and exploitation. Kumbaga, itigil na daw natin yung pang-aabuso dito sa ating Mother Nature. Okay, so dito naman tayo sa concept of peace education. So sabi, peace education is more effective and meaningful when it's adapted according to the social and cultural context and the needs of a country. Ibig sabihin, mas effective at mas magiging meaningful yung peace education na ituturo natin sa mga students kung nakabase siya according sa kung ano yung pinakakailangan ng country. Ibig sabihin, ang peace education, it varies from country to country. Hindi ang peace education ng Pilipinas ay iba sa peace education ng Palestine kasi magkaiba sila. Iba ang pangangailangan ng Philippines, iba ang pangangailangan ng mga Palestine. So, magkaiba siya ng peace education kasi nga kailangan naka-adapt siya according sa social at cultural context ng isang country. And sabi, it should be enriched by its cultural and spiritual values together with the universal human values. So, ang itinuturong peace education sa isang student dapat, kumbaga naka-inclined pa rin siya sa kung ano yung cultural and spiritual values ng mismong culture nila. Dapat naka-align pa rin sa kung ano yung socially considered to be desirable. Ayun kasi yung sinasabi natin na cultural values, kung ano ba yung kinoconsider na socially desirable nung country nila. Hindi lang sa cultural values, kundi sa spiritual values din ng country na yon, together with the universal human values. Ano ba yung example ng cultural values dito sa Philippines? 'Di ba? Ang mga Pilipino is mas kilala sila sa pagiging or mas kilala tayo sa pagiging hospitable and respectful. So, kailangan ng peace education ay may kinalaman or dapat connected talaga siya sa cultural values natin na yon, sa pagiging hospitable, sa pagiging respectful, ganun. Also, sabi dito sa panghuli, peace education daw, it should also be globally relevant. Hindi lang siya dapat relevant sa country nyo. Hindi lang siya dapat relevant sa ating mga Pilipino. Hindi lang siya dapat relevant or hindi lang siya dapat enriched and adapted according sa cultural and spiritual values natin. Pagko sabi ko na, it should be globally relevant. Kaya nga sabi, kailangan daw ay connected din siya together with the universal human values kasi kailangan nga globally relevant siya. Kailangan globally appropriate pa din siya. Okay, so moving on to our next slide. Sabi nga nandito, peace education
is holistic. Ano ba tong sinasabing holistic na to? Ano bang ibig sabihin nito? Kumbaga parang pag sinabi natin na ang peace education daw ay isang holistic approach, kumbaga hindi lang siya nakafocus sa isang specific na approach. Kumbaga parang it is an all-around approach. Hindi lang iisang bagay yung tinatalakay niya. Kasi sabi dito, 'di ba? Kumbaga tumatalakay din siya sa physical, emotional, intellectual at saka social growth ng mga bata na tuturuan natin. At yung mga yon is deeply rooted daw sa ating traditional human values. Also, sabi dito, peace education is a skill building. It empowers children to find creative and non-destructive ways to settle conflict and to live in harmony with themselves and others and their world. Kumbaga, nagtuturo siya para ma-empower yung mga bata or yung mga youth para makahanap ng mga creative and non-destructive ways para makapag-settle ng conflict and syempre, to live with harmony with themselves and with other people. Kasi in the future, di ba, yung mga kabataan na tuturuan natin na yan, yung mga high school na tuturuan natin considering na we are secondary level teachers, sila din yung magiging future generation. So, ang aim ng peace education is maturuan sila kung paano yung creative and non-destructive ways para makapag-settle ng conflict. Dati hindi naman natuturo yung yung peace education eh. Walang kaalam-alam yung mga bata. How are they gonna solve problems? How are they gonna solve conflicts nang hindi in destructive ways? Kasi sila din yung magiging future generation. Sila din yung gagawa ng future nila. So, kailangan malaki yung gampanin ng peace education sa mga kabataang tinuturuan natin. Also, sabing ganun, peace education is a remedial measure to protect children from falling into the ways of violence in society. It aims at the total development of the child. It tries to inculcate higher human and social values in the mind of the child. Ano bang ibig sabihin nun? Kumbaga, itong peace education daw, ito yung pinaka-remedy para ma-stop at ma-protect yung children from falling sa violence in the society. Syempre, di ba, ang daming violence talaga sa society natin. Kahit ano gawin natin sa mga bata. Kumbaga parang kahit gaano natin sila i-shelter, alagaan, dadating ang time na pagtanda nila, talagang makaka-encounter sila ng violence sa society. Malalaman nila na, ay ganito pala talaga, na may nangyayari pala talagang ganito, di ba? Very present ang presence ng violence sa society natin. So, ang aim ng peace education is kumbaga maprotektahan yung children from falling to that violence, para ma-prevent sila na mag-contribute dun sa violence na present sa society. Then it also aims at the total development of the child. It tries to inculcate higher human and social values in the mind of the child. Kumbaga, ito yung nag-shape, nagmumulat sa child kung paano ba, or sa mga bata, kung paano ba ano ba yung gagawin, parang ganun, para hindi na sila ma-victima pa ng violence or hindi na sila makisali and makapag-contribute sa violence na yun. Kumbaga, tinataniman natin ng higher human and social values yung utak ng bata para ma-prevent yung violence in the future. Kasi sila din naman yung future eh. Lalaki sila and magsisitanda lahat ng mga bata na tuturuan natin someday. So, ang aim ng peace education, kumbaga siya talaga yung remedial measure para maprotektahan yung mga bata na magiging matatanda someday. Dito naman tayo sa ating key themes. At ang una, oneness of human family. All humans are brothers and sisters. Kumbaga, lahat tayo magkakapatid. We all have a common home, planet Earth, and future. Kumbaga, iisa tayo ng planetang ginagalawan. At ang pangalawa, human worth and dignity. Respect human rights including gender equality. Kumbaga, kailangan natin irespeto yung karapatang pantao natin. Kasama na rin dito yung gender equality. Kumbaga, lahat tayo dito is pantay-pantay. Yung pangatlo, non-violence. Valuing human life and developing skills of non-violent conflict resolution. Kumbaga, sinasabi dito, tolerance is talk about diversity. Yung pagkakaiba natin versus racism, ethnocentrism,
sexism, and religious intolerance. Sabi dito, racism, ito yung parang nande-degrade ka na ibang race. Ethnocentrism naman, kumbaga, hindi ka tumatanggap ng ibang culture. Yung parang culture mo lang yung gusto mo. Sexism naman, ito yung parang galit ka sa ibang sex. Gusto mo ikaw lang. Like, if babae ka, babae lang yung tama. Hindi mo na nako-consider or kino-consider yung mga lalaki o yung ibang gender natin. Religious intolerance, ito naman yung feeling mo, ikaw lang yung maliligtas. So, sinasabi ng tolerance dito na yung respect na magkakaiba tayo, na diverse tayong lahat. Kumbaga, iba yung race mo, iba yung race ko. Iba yung sex mo, iba yung sex ko. Iba culture mo, iba yung culture ko. So, magkaiba yung relation natin. Kaya kailangan natin i-tolerate yung isa't isa. Kasi, with tolerance come peace. Sa panlima natin, environmental care and sustainable development. Taking into account the future generation when using the Earth's resources. So, sino nga ba yung ating future generation? Diba? Ito yung susunod sa atin or ito yung tuturuan natin. So, kailangan natin sila expose sa ganito, sa environmental care and sustainable development. Kasi, yung future nila yung nakataya dito. Kaya kailangan natin, as a youth, i-expose sila dahil someday, sila din yung makikinabang dito. Kaya kailangan nila ito matutunan. At yung pang-anim, yung panghuli natin, share the values of major world religions to relate to peace, love, compassion, non-violence, forgiveness, at ang Golden Rule. So, alam naman natin sigurong lahat kung ano ang Golden Rule. So, sa Tagalog, kung mong gawin sa iba, yung ayaw mong gawin sa iyo. Kasi, paano mag-work yung peace education na tinuturo natin kung hindi nila matutunan yung love, compassion, non-violence, and forgiveness. Kasi nga, ito yung nilalaman ng peace education. Walang mangyayaring peace kung hindi nila ito matutunan. Masasayang lang lahat. Masasayang lang lahat. Kasi, yung key themes, ito yung para ma-achieve natin yung tinatawag nating peace education. Ngayon, dumako naman tayo sa two types of peace education. So, ano nga ba yung dalawang types of peace education? Ito yung positive peace and negative peace. Sa positive peace, ang sabi dito is the integration of human society and absence of violence, end of something violence, and end of conflict. Kumbaga, kapag nawala na violence, matatawag mo siya as positive peace. At ang positive peace, meron siyang tatlong types. Ito yung structural violence, socio-cultural violence, and ecological violence. Sa structural violence, ang example dito ay ang poverty and hunger. Sa may socio-cultural violence naman, ang mga example dito ay ang mga racism, sexism, religious intolerance na kung saan ito yung mga nabanggit ko sa ating key themes kanina. At ang panghuli ay ang ecological violence. Ang example naman dito ay ang pollution and overconsumption. Okay, balik tayo ulit. Ano nga ba yung tatlong types ng positive peace? Una, structural violence. Pangalawa, socio-cultural violence. At ang pangatlo ay ang ecological violence. Okay, thank you, Ella and Tony. Ngayon naman, dito tayo sa conclusion to end our discussion. Sabi dito, peace education is an essential component of quality basic education that aims to build the knowledge, skills, attitude, and value that will enable young people to prevent violence, resolve conflict peacefully, and promote social conditions conducive to peace and justice. Kumbaga, tinuturuan natin sila para ma-prevent yung violence and makapag-resolve sila ng conflict peacefully on their own in the future. Kasi yun naman talaga yung kailangan. The peace education is basic tutorial kung paano mabuhay. Kung akala natin, hindi tayo tinuturuan sa school kung paano ba mabuhay, paano ba bubuhayin tong buhay natin na to, ano bang gagawin natin dito. Ito pala yun. Kumbaga, tinuturuan pala talaga tayo kung ano bang gagawin natin sa buhay natin. Bata pa lang pala tayo, sinashape na tayo. 'Di ba? Yun pala yung ine-aim ng peace education.
Yung matuto tayong mabuhay with peace, hindi yung mabuhay tayo ng freestyle lang. So again, peace education daw isang napaka-essential na component ng quality basic education. And it aims na makapag-build para sa atin ng knowledge, skills, attitude, and value na magagamit ng mga young people or natin to prevent the violence and resolve conflict someday.